sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Ay, ano ba yun? Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Binanatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakalipas na administrasyon sa kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na lahat ng kanyang kandidato sa pagkasenador ay walang dugo sa kanilang mga kamay. Mula sa bloody war on drugs ng nakaraang administrasyon. Tiniyak din po ng Pangulo na ang kanyang mga kandidato ay pinili among the best. Hindi ba sinabing the best in the West? Aba? At sa lahat ay malaya mula sa mga nakaraang kontrobersya, katiwalian at impluwensya ng dayuhan. Nanawagan din ito sa mga botante na maging matalino sa pagpili ng mga iboboto, i-reject ang pro-China candidates at huwag bumalik sa mga panahong ang mga nagpapatakbo ay gustong maging probinsya ng China ang Pilipinas. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Yun. Kumusta mga may sipon dyan? Present! Kumusta ba? Talaga namang Ang tindi ng wala panahon talaga eh. Kaya kailangan nating tiisin ang sitwasyong ito. Habang tayo ay nanonood at may matamang nagmamasid sa takbo ng politika, parang nag-ibang pagkatao si BBM dito sa mga binasa natin na to, kumbatsero. Parang bumalasik eh. Oo nga, no? Parang biglang naging matapang ah. Ano kaya yun? Ba't kaya? Siguro, tinitingnan niya si Abby eh. Tinitingnan niya si Abby Binay. Si Abby Better? Abby Better. Kasi nung bago mag-umpisa yung kick-off yung kahapon, rally. yung rally,
nilabas natin yung payo ni Abby Binay kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Ang payo ni Abby Better Binay kay BBM. Oo. Ako sabi niya baka matanggal ako sa alyansa dito sa tanong mo na to. Bakit? Sabi ko, ano ba ang gusto mong sabihin sa Pangulo? Dapat magkaroon siya ng political will. Dapat huwag siyang maging people pleaser. Dapat huwag siyang masyadong mabait. Sabi niya gano'n. Parang nga palang napanood o napakinggan, ano? At parang sinunod ang payo. Ayun pa naman si Abby sa kaliwa niya. Parang nakabantay na mabuti, no? Ako man nagulat do sa parang hindi personality ni BBM nitong first 3 years na nakita natin siya. Parang naging iba. Ano kaya yun? Bukod kay Abby Better. Ano kaya naka-impluwensya kay BBM? Si Manang Aimee kaya? Malamang. Naka-impluwensya sa kanya? Malamang. Kasi itong kapatid ko na to, matapang to eh. Pakitaan ko nga ng sarili kong tapang. Pasiklabang ko nga. Ano ba sabi ng Pangulo? Total, ito hindi naman, ngayon lang naman nagpakita dito eh. Tama. No. Mabuti, tama ho kayo. At sumama po doon si si Senator Aimee Marcos. First time. At siya po'y kandidato talaga ng administrasyon. Kung doon sa patalastas sa mga telebisyon na napapanood ninyo, wala si Aimee doon. Wala pa siya doon. Palagi ko naman magkakaroon na sila ng palatastas na magkakasama. Pakinggan nga natin, panoorin nga natin ang naging mismong bahagi ng pahayag ng Pangulong BBM. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Galit Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Mabalasik nga pala ang batsero. Hindi lang makikita mo naman, mahalata mo kung nagbabasa lang ng speech na sinulat ng kung sino lang Hindi may andun yung conviction andun yung conviction. Yung conviction? With conviction Yung bang siguro kung meron man siyang binabasang outline doon. Baka siya sumulat doon. Saka yung delivery niya sa kanya galing talaga yung laman ng kanya sinasabi. Parang iba nga. Baka naman sa umpisa lang yan, Mr. President. Sana hindi. Sana tuloy-tuloy na yan. Lalo na kung pag-uusapan pagpuksa sa kasamaan. Yan. Kaya siguro nagulat din pati ang mga kandidato niya. Meron ka bang magigising sa mga yon na Yoel? Kung sino man sa mga yon ang pwede nating gisingin. Sabihin natin agreeing kayon. Agree. Baka may alas 6:14 na. Agreeing kayon. Baka may hangover pa ng mga kwentuhang Ilocano, yung mga kandidato na maaga pa pala nandun na sila. Maaga. Yung iba diyan naglibot na sa ilang mga lugar sa Lawag, sa Ilocos. Yung iba naman ay dumapo sa La Union. Tama naman para sulit ang kick-off. Tingnan mo, mother, kung
Kung sino mako-contact doon, lalo na doon sa mga pumapasok sa survey. Palagay ko yun masasaya yun madaling gisingin yun Yung mga pumapasok. Yung mga pasok sa survey at masasaya. Lalo pat pagkatapos ng SWS survey at ng Pulse Asia survey kahapon, aba, ito naman ngayon ang Okta Research. Aba. Talaga namang parang nagpapaligsahan itong mga survey group na ito At halos pare-parehas halos hindi masyadong may pagkakaiba pero hindi masyado. Ayan Dito po sa Okta Research ay 1 and 2 magkasunod ang magkapatid na Tulfo. Si Erwin Tulfo ang number 1 at number 2 si Ben Tulfo. Ayan. Tapos pangatlo si Bongo. Pangatlo Bongo. Pang-apat si Tito Sen. Pang-lima Bong Revilla. Bong Revilla Malakas si Panday Tapos ito rin si bigyan ng jacket yan. Giling-giling. Igiling-giling. Kuya Will. Si Kuya Will. Number 4 to 11 sila ni Bong Revilla. Bong Revilla 4 to 11 ang 4 to 11 ay Revillame. Yan. Magkatunog kasi. Tapos Ping Lacson, ganun din. Tapos ganun din si Pia Cayetano. Ayan, 4 to 11. Apat silang 4 to 11. Oo. Ang kasunod nun 5 to 12 ay Manny Pacquiao. Susunod si Manang, bumapasok ulit si Manang. Pumasok na si Senator Amy Baka 5 to 12. Baka nabalitaan na ni Manang yung FGD sa kanya. Oo, yung sa focus group discussion. Ang tanong kasi dun sa yung mga rider question, kumbachero. Bakit ba hindi mo iboboto si Senator Amy Marcos? Parang sa madali salita. Ba't ba ayaw mo? Ba't ba ayaw mo sa kanya? Yun. Ang sagot. Wala akong conviction Ayun, tinan mo na. Kung yung binanggit natin kaninang yung delivery ni BBMA with conviction, ang inaayawan pala nila kay Senator Amy ay walang conviction. Walang conviction. Ano ba ibig sabihin na wala siyang conviction? Parang hindi mo alam kung nakanino siya. Ayun. Kasi nandun yung kapatid niya sa kaliwa, nasa kanan naman niya, pinagtatanggol niya yung mga Duterte. Kaya sabi mo, sala sa init, sala sa lamig. Ayun na nga. Namamangka sa dalawang ilog. Ganun yung sinasabi issue pala yun. Issue pala yun sa mga Pilipino. Kaya mukhang kailangan talagang tumayo ni Manang. Saan ba talaga siya? Saan ba siya? Saan ba talaga siya? At siya ba'y kapatid ng Pangulo? O may matalik na kaibigan ng pangalawang Pangulo? Yun, mamili lang siya. Mamili lang siya doon. Mabuti na mamili na siya. Parang ganun ang sinasabi doon sa FGD. Sa focus group discussion. After Amy ay si Pinuno. Lito Lapid 5 to 14. Tapos ay si dating DILG Secretary Benhur Abalos ay pasok At hindi lang 9 to 16. Hindi lang basta pasok, mataas 9 to 16. 9 to 16. Tapos sumusunod sa kanya si Tolentino. Ayan 10 to 16. Si Abby Better ay 11 to 16. Camille Villar 12 to 16. At Senator Bato de la Rosa 12 to 16. Ba't ba may guhit na pula yun? Parang doon ng hanggang doon lang daw. Wala na yun ba? Ibig sabihin, wag nyo nang babasahin yung nasa baba. Sige, ayos. Ikaw pa, Mother, nag-guhit nito? Ba't mo ginuhitan, Mother? Gusto pa sana namin basahin yung nasa baba Bali, ilan ba yan? Ilan ba yung binasa natin na yun? Ba't parang napakarami? 12 to 16. Ang dami, 16 yan 16 ba iboboto? Ba't doon ang linya? Ba't doon sinulat yung guhit? Lumagpas, Ba't doon ginuhitan? Kasi nagkakapare-pareho, halos pare-pareha sila. Tama. Kasi merong voting for ay parehong 36. 36. Tama, kasi ang margin of error nito, mga plus 2 dito plus 2, minus 2. Ang voting for kay Bong Revilla ay 49, si Revilla may ay 48, si Lacson ay 48. Ayun. Dikit-dikit kasi. Benhur Abalos ay 39, Tolentino ay 38,
Abby Binay 37. So dikit talaga. Dikit to. So kumbaga kapag ka nagtulakan, sila magtutulakan. Ayan, sila magtutulakan. Paano yung lampas na sa pula? Yung mga lagpas na sa pula, paano? Ibig sabihin nun, kailangan magkumamot pa sila ng husto. Tama. Para ma-overtake nila yung 16 na yan. Si Colonel Busita, pagbutihan mo. Malayo-layo ka. Uy, bago nabura yung mga nasa baba, natira pala doon si Colonel Busita, no? Oo, si Colonel Busita. 21 to 23. Oo. 12, tama ba? 12% yung nakuha niya. Oo. Bira. Naka 12% ng voters preference. Malayo pa rin, ano? Malayo. Yan po ang survey ng Okta Research. Yan. Kung kayo po'y naniniwala sa mga survey. Jerry Anthony Oras po natin. Oy, eto na yung totoong birthday ni Ninong RD Dong Tolentino today. Ngayon pala talaga. Ano ba nangyari? Akala ko Nasira yung pasensya na. Patawarin niyo na ako kasi ito, nagme-message tuloy si yung kanyang akala ko natapos na nung nakaraang weekend. Oo, kaya pala hindi tumutunog sa cellphone ko. Ayan, Ninong RD Dong Tolentino, happy birthday. Happy birthday, Binabati RD. ka ni Director Dennis Ayag at ni Kuyang RV Victorino ng Bataan. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jam Tang, Lakyam Jap Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, February 12, Engineer Donnie Nanggel. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Department of Agriculture ibinaba pa ng 3 piso kada kilo ang presyo ng kadiwa rice. Pilipinas at Cambodia nagkasundo na palakasin pa ang pamumuhunan at kalakalan ng dalawang bansa. Meralco may dagdag singil ngayong buwan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte sasabak sa 2028 elections o presidential elections kapag daw na-impeach na si VP Sara. 3 IT workers arestado sa 90 million pesos election win for sale. Warehouse ng bigas sa Bulacan nasangkot sa hoarding ni raid ng NBI. Ayun. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, simula ngayong araw, babawasan ng 2 pesos, 2 to 3 pesos, 2 hanggang 3 piso bawat kilo ang presyo ng rice for all program ng Department of Agriculture sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang hakbang ay bunga ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa international market at pagdating ng anihan ng palay. Dahil dito, ang NFA rice na 5% broken na dating 45 ay magiging 42
pesos na lamang. RFA o ito yung Rice for All 25 na dating 38 ay magiging 35 na lamang. Ito yung 25% broken. 25% broken. Habang ang RFA magkano yan, kumbachero, yung 25% broken? ay magiging 35 from 38. Edi ganyan din yung halos kapareho din ng presyo ng yung sinasabi ni Larry Lacson kahapon. Ng NFA. Yan, okay? Habang ang RFA na 100% broken. Meron palang gano'n. Ano yan? Yung parang basag talaga. Parang binlid na lang lahat. Hindi naman. Hindi naman. 100% sige nga. Ibig sabihin, 36. From 36 ay magiging 33. 33. Sana naman makakain pa yan. Makakain pa rin yun. Baka mainam yan, kumbachero, pang lugaw. Pwede pa lugaw. Ayun, lugaw. Samantala, tuloy naman ang NFA sa kanilang 29 pesos na programa o pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa Center para sa mga vulnerable sector, kabilang ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, senior citizens, PWDs at solo parents. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Lumagda sa 8 kasunduan ng Pilipinas at Cambodia para sa pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya. Kasabay ito ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet sa Malacanang. Tingnan mo na, may bisita pala tayo kahapon Oo nga, Oo. Hindi man lang tayo na pasabihan. Hindi man tayo na kumbida. Hindi ba dyan nanggaling yung kaping dinala ni Let Narciso sa atin? Oo, di ba? Oo, sa Numpen. Sa Numpen. Kabilang iba yun. Iba yun, Numpen. Saan ba yun? Iba yung Cambodia, kumbachero. Hindi ba Cambodia yun? Iba yun, di ba? Yun yun. Doon, di ba yun? Pinumpen, Cambodia. Kabilang sa pinirmahang kasunduan ng dalawang bansa ang pag-alis sa double taxation, Memorandum of Understanding para sa Agricultural at Agribusiness Cooperation, bukod sa Memorandum of Intent para sa Investment Promotion. Maasa naman ang Pangulong Bongbong Marcos na mas madalas na makapagsasagawa ng military training ang Pilipinas at Cambodia sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa South China Sea at Indo-Pacific region. We are also pleased with the growing partnership between our militaries and uniformed services. I anticipate a continued exchange of best practices and knowledge to support our mutual aspiration for regional peace and security and our collaborative efforts in enhancing our resiliency. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:30 ang ating oras. Inanunsyo po ng Meralco ang 28 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Pebrero. Katumbas ito ng 57 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan at 142 pesos naman kumukonsumo sa 500 kilowatts sa isang buwan. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay bunsod ng mas mahal na generation charge. Ito'y bunsod na rin ang paghina ng piso kontra dolyar at ang koleksyon ng mga power generators sa consumer ng 3 billion pesos deferred payments sa power reserve fees na ipinatupad nitong nakarang buwan ng Enero. Alas 6:31 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Posibleng muling tumakbong presidente sa 2028 elections si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag naging matagumpay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, kung hindi makatatakbo si VP Sara sa 2028 elections, ay ang tatay nito ang tatakbo na hindi naman sa akop ng constitutional ban dahil hindi naman siya re-electionist o sitting president. Inihambing ni Alvarez ang sitwasyon ng mga senador na kapag naabot na ang term limit, magpapahinga muna ng 3 taon bago muling sumabak sa senatorial race. Mukhang hindi naman issue yun.
Si Erap nga nakatakbo eh. Pwede naman talagang tumakbo. Although hindi naman natapos ni Erap yung kanyang term. Ang tanong lang doon, kumbatsero, bati na ba si Bebot Alvarez saka si VP Sara? Kung ganyan ang mga tema niya, parang ganun ang dating. So, ganun na ba? Di, ayos naman ba? Yun ang maganda. At ang tanong din na susunod, kaya pa ba ni Mayor Digong? Nilayo ko na nga. Kasi yung huling video na ipinakita mo sa akin. Ba't nabalik sa akin? Yun na, panood natin sa news nung nakaraan. Oo nga, parang yun yung sinasabi ko eh. Baka minsan wag nyo na masyadong kinakaray ang Pangulong Rodrigo Duterte. Para namang gusto natin siyang laging makilala. Parang you're already doing injustice to the former president. Dahil sa gusto natin, yung matikas na Rodrigo Duterte ang lagi natin nakikita yung at naaalala natin sa ating kapag pumikit ka, ang makikita mo ay isang malakas at matapang barakong Mayor Digong. Yun yung bang hinihila-hila nalulungkot ako doon kumbatsero eh. Alam mo na, mahal natin ang dating Pangulo eh. Naging Pangulo ng Pilipinas yan. Sa totoo lang, kung meron siyang ganito yan lilista mo yung mga mabubuting ginawa niya, binista mo yung hindi niya, kung meron mang nagsasabing hindi mabuting ginawa niya, pero tatakpan ba natin ang mata natin sa mga mabubuting ginawa nitong taong ito? Ganun ang andun pa rin yan. Andun yun. Kaya yung mga, yun namang mga for their personal and vested interest, hihila-hilahin nyo ang dating Pangulo kahit na yung paglakad nga hirap na yung mama pambihira naman kayo. Masyadong napagsasamantalahan, nagagamit ang dating Pangulo. Wag naman ganon. Wag nang ganon. Alas 6:33 ang ating oras. Itong pagpursigihan natin, yung mga rice hoarders, mga nagsasamantala sa bigas. Isang bodega ng bigas ang ni-raid ng NBI sa Bukawi, Bulacan matapos matuklasan na pinaghahalo ang luma at bagong bigas saka nire-repack at ibinebenta. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, nadatnan nila ang libo-libong mga pinaghalong bigas at mga sako para maibenta ng mas mahal. Sinabi ni Director Santiago na nilalagyan lamang ng pabango. Tinan mo na. Sinasabi ko na nga ba, nilalagyan pa pala ng pabango. Di ba nung nakaraan binabalita mo yung pabango na masama. Pero mura. Mura naman. Ano problema nyo? Mabango na, mura pa. Sinabi po ni Santiago na nilalagyan lamang ng pabango ang bigas para magmukhang premium ang mga lumang imported na bigas. Yan. Silimulan nilang i-monitor ang nasabing warehouse na... Ako, kumbatsero, naniniwala ako dyan. Kasi sa amin lang sa Katunyings, may nag-o-offer. Pagpasok nyo sa restaurant ninyo, meron po kaming ilalagay na parang sprayer. Pagpasok nyo sa restaurant nyo, mag-aamoy kape na. Yung amoy kape, yung bang amoy mo yung kape sa okay yun kahit wala kaming tindang kape. Amoy kape, parang coffee shop talaga. Doon nga lang sa pabango talaga. Kumbaga talagang nagagawa. At ano sinabi? Mura pa. Mura pa. Yung bang pag pumunta ka sa Katunyings, pakiramdam mo nagkakape ka kahit hindi ka nagkakape, kahit wala naman tindang kape halimbawa. Magaling yan. Tapos meron pa hong ibang sento, may pandan. Pandansen. Amin yung na ganyan. Kaya nung binanggit ni NBI Director Jimmy Santiago, na nilalagyan ng pabango. Hindi ako magtataka, talagang pag parang bago to ang bango. Saka doon sa mga dating bigas na kilala nating mga premium, yung mga pangalan, di ba may si Mandoming. Hindi, yung si Mandoming nga parang small time yan. Kaya nga dati bilib na bilib ako kay Mandoming Saka yung Jasmine rice, yan. Bibili ka ng jasmine rice, tatak jasmine rice, pero pag niluto mo,
Alang Kaya kwenta. yung mga level na yan, tama yung sinasabi din na nakakaloko din yung mga yan eh. Nakakaloko. Maaaring yung dating yung original na jasmine rice ay maganda nga. Pero dahil sa mga manlolokong ganito, mga illegal na ganito, sinisira nyo yung pangalan nung yung Jasponica. Wala na. Wala na. Wala na. Naalala mo dati yung malagkit. yung Milagrosa. Milagrosa. Kaliliit yan pero happy ka dyan. Nawala na tuloy ang bilib ko doon sa Milagrosa dahil nakabili kami ng bigas, nakalagay Milagrosa. Ayun. Doon sa sako. Pero nung iluto mo wala naman. Nagsabi, nagmilagro. Naging milagro. Ayon po kay NBI Director Jimmy Santiago, sinimulan nilang i-monitor ang nasabing warehouse noong pang na Disyembre matapos magkaroon ng pagtaas sa presyo at napatunayan na ito na isa ito sa mga nag-hoard ng bigas. Makita na natin yung manifestation na merong hoarding, may adulteration. This all leads to economic sabotage. Ang nakuha namin dito ay yung manager, 2 cashier at saka inventory officer. Iniimbestigahan namin, pero ayaw pa nilang magsalita kung sino talagang may-ari nitong bodega. So may-ari ng bodega o kung sino mang umuupa. Baka sabihin kasi nung may-ari, pinaupahan ko lang ho yan. Mga karaniwang palusot na gano'n. Palusot yan. Nako, wag kayong padadala sa ganong mga palusot, Director, ha? At malamang hindi lang yan isa. Sigurado yan. Marami pang ibang gumagawa ng ganyan. Katulad nga nung nangyari na ilang buwan na asa tayo na bababa ang presyo ng bigas dahil sa pagbagsak ng tarif. Magkano nalugi sa gobyerno? 12. Si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Hirap na hirap makakuha ng ma-reach yung target nila, target collection, dahil nga dito sa binabang tariff na ito. Kinukwento nga ni Ascom, Jet Maronilla Combachero, na kung hindi daw ibinabayang taripa na yan, hindi naman daw nila kinu-question, pero nag-a-assume lang sila. Kung hindi binaba, na nalugi sila ng 12 billion, tapos hindi lang sa bigas pala meron pang ibang mga produkto na ibinaba din ng taripa na hindi malaman kung nakinabang ang mga consumers. Aabot daw sa mga 20 billion ang kanilang surplus tinan mo na. Sana. Ayun na nga. Sana. Tinan mo na. Ibinaba na nga, nabawasan ang koleksyon ng pamahalaan, pero hindi mo baba ang presyo ng bigas. Yun ang sinasabi natin. Ay, nako. Arestado ang 3 lalaki sa Marikina na isinasangkot sa pangingikil sa ilang kandidato sa Cagayan Valley. Ayan, makinig kayo. Ayon sa Criminal Investigation, may mga nag-aalok talaga ng ganito. And Detection Group, inireklamo ang mga ito ng ilang kandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde sa Cagayan. Matapos na manghingi ng 70 milyong piso. Kapalit daw po ng sure win sa eleksyon. Sure win. Win na win. Batay sa report, nagpakilala ang 3 bilang mga IT experts na konektado umano sa COMELEC at may kakayanan na manipulahin ang resulta ng eleksyon. Dinala na sa Kampo Krame ang mga nahuli at ipaghaharap ng mga reklamong robbery, extortion, gayon din ang paglabag sa Omnibus Election Code. Patuloy na tinutugis na CIDG ang 4 na iba pang kasabwat ng mga naarestong suspect. Sino yung yung kandidato na mayor, pagka-mayor? Mayor sa vice mayor, Combachero. So nakipag-usap sila dyan, tsaka nila isinuplong. Ayun. Baka naman interesado rin kayo na manalo. PM is the key. At dito sa amin, meron kaming ibibigay sa inyo na history, na ibig sabihin may performance. Yung aming grupo. Yan. Ganyan ang mga sales stock ng mga yan. Sales stock ng mga yan. Sasabihin, si Governor Grito. Alam nyo ba, talon-talon na yan dati. Talo yan, hindi sa amin. Ayan. Hindi dahil sa amin. Ikaw naman si Mokong. Totoo? Hindi lang yan. Talagang maaakit ka. Ikaw naman, sa kagusto mo manalo, manalo ng madali, walang kahirap-hirap. Maglalabas ka na ng pera. At nayayabangan ka pa nun.
Halimbawa, umorder kayo, kumakain kayo sa restaurant, steak. Sasabihin bubunot ka na. Hindi, ako na. Sasabihin, ako na bahala dyan. Sino ang magbabayad? Sino magbabayad? Medyo, matindi pala tong taon to. Padadamahin ka talaga. Padadamahin kasi ang mahal nung steak na binili ko 500 yung steak na binili ko. Alam mo, nakarmit din yun. Tapos ililibre ko. Steak 500? Susunod! Dito po! Marami pa tayong balita. At ang ating ubod ng lakas umapagas pa! ay nandyan po sa Don Galo, Parañaque. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa umagang ito ng Wednesday, February 12. 6:42 ang ating oras. Ang balitang Palangpander, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Alas 6:47 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Inendorso ni Senator Joel Villanueva ang Sibak Party List sa pagsisimula ng 19-day campaign period para sa national position. Sa campaign opening rally ng partido sa Municipal Covered Court sa Bukawi, Bulacan, present sina Bukawi Vice Mayor Sherwin Tugna at Sibak nominees sa panguna ni Sibak Representative Brother Eddie Villanueva. Sa talumpati ni Senator Joel, binigyang din ito ang layunin ng partido na maisulong ang good governance at paglaban sa korupsyon. Higit ng senador, hindi lamang sa pamahalaan nangyayari ang korupsyon kundi maging sa moralidad. Ito anyang sakit ng lipunan na lumalala sa Pilipinas at sa buong mundo na patuloy na lalabanan ng Sibak Party List. Matatanda ang isang nasabing partido sa pinakamatagal na nagsilbing party list sa bansa at hindi pa natalo mula noong 2001. Umarangkada na rin sa pangangampanya mga kandidatong kaalyado ni dating Vice President Leni Robredo. Sinimula ng grupo ang kanilang kampanya sa pamamagitan ng pagdalo sa isang misa sa Quezon City. Kasama ni Robredo na nagsimba ang mga senatorial candidates na sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Naroon din si Attorney Chel Jokno na first nominee ng Akbayan Party List. Aminado ang grupo na kailangan nila ng puspusang pagtatrabaho upang maabot ang tagumpay. Positibo naman sina Aquino at Pangilinan na bago matapos ang 90-day campaign ay lalabas at dadami pa ang kanilang supporters upang muling iluklok sila sa Senado. Sa ibang balita, iniutos ng Department of Interior and Local Government sa lokal na pamahalaan ng Urdaneta City na punan na ang pwesto ng nasuspending mayor na si Julio Paraino III at Vice Mayor Jimmy Paraino III. Sa abiso ng DILG, inaatasan ang first ranking Sangguniang member na si Honorable Franco Paulo del Prado bilang acting mayor, habang ang second ranking sanggunian na si Honorable na si Councilor Warren Andrada ang magsisilbing acting vice mayor. Ang hakbang ay ginawa ng DILG matapos mapag-alaman na pinipilit pa rin ni Mayor Paraino na maupo bilang alkalde ng lungsod sa kabila ng ipinataw na suspension order. Sa ngayon, hindi pa formal na nakaupo bilang acting mayor at vice mayor sina Del Prado at Andrada, pero inatasan na rin ang PNP sa lugar na umasiste sa kanilang assumption of office. Paano yung kandyan, yung day-to-day business sa munisipyo? Yun na nga, talagang apektado yun. Sino pipirma ng kandyan, ng sweldo? Pag walang nakaupong ganyan. Diba? Kaya dapat immediate panahon pa naman to ng kumbatsero ng mga renewal ng mga business permits. Oo nga, diba? Medyo maraming trabaho mayor ngayon. Marami. Kaya kung suspendido na at may utos na galing sa
Saan ba, kapag ba sinuspindi ka ng DILG, saan ka pwedeng mag-apela? Sa pwede Office of kang, the President. Office of the President. O kaya naman, kumbachero, pwede kang humingi ng tulong sa husgado. Temporary relief sa husgado. Sa Court of Appeals. Ayan, pwede siyang umakyat sa Court of Appeals. Ayun. Pero kapag walang TRO, hanggang at walang TRO, executory yan eh. Oo. Alis muna sa pwesto. Yun ang proseso ng batas. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. Pwede bang bago lang tayo mag-commercial, paring Het, ay batiin muna natin ng congratulations. Ito pong Pilipinas dahil nakaapat na gold medals pala ang Pilipinas sa larangan ng invention. Nagkaroon po ng invention. Meron pong isang malaking event diyan po sa Bangkok, Thailand. Nung nakaraang linggo at diyan ba yung pinuntahan nila Eli? Eli Saludar? Nag-golf lang. Ito kumbachero ay invention, talagang mga inventor ang nagpunta rito. Apat na gold medals po sa larangan ng invention. 2 gold medals ay nakuha ni Romel de la Cruz. Parang kilala ko to. Kilala ko. Kapangalan niya sa Amazing Warts. Ayan, yan mismo. Siya pala talaga mismo yun. Siya, kumbachero, si Kuya Romel de la Cruz. Congratulations, Kuya Romel. Yung isa daw, kumbachero, ay itong Amazing Touch. Amazing Touch nga pala. DEBCC for skin cancer. Ayan. Yun yung machine, yung invention nila. Tapos yun ang mga isa ay Amazing Touch Dewart Demol. Dewart. Demol. Ayos. Congratulations. So, natatanggal na ang kulugo mo, pati ang pati nunal mo. Nunal. Kaya yung kanta ni Vincent Dapalong nung araw, wala na yan. Pag may nunal sa ilong. Ayun. Pagka daw may nunal sa paa at talampakan, napakalakmatsero. Layas. Layas. Pagka daw may nunal sa batok, batugan. Ngayon, hindi pinapakinggan mo ba, Mother, yun? Yung kanta na yun ni Vincent Dapalong. Kaya congratulations dito sa Amazing Touch, RCC Amazing Touch. Congratulations, Kuya Romel de la Cruz. Kuya Romel, wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng kulugo dyan? Ate Jennifer de la Cruz, congratulations kay Nanay Lydia. Actually, nag-o-offer sila dito sa atin dahil ang sabi nila, ang warts kasi nakakahawa, dumadami, hindi mo napapansin kasi umpisa maliit lang yan eh. Yung pag pala ginamit mo yung bimpo o tuwalya nung kasambahay mo, kasama mo, asawa mo, na may ganun, maaaring magkaroon ka. Tama. Ngayon nag-aalok sila dito sa DCRS. Libre. Ano masama sa libre? Parang Greg. Ayan. Greg, Mother. Ayan. Mag-schedule lang tayo. Mag-schedule lang tayo. Parang ano lang ba din yan? Yung parang doon sa inaalok lang din ni Kong Angel na sandali lang. Nag-commercial lang. Pagbalik dito, kapon na. Parang ganon din yan. Ganon. Kumbachero. Pwedeng mabilisan lang. Pero yung kay Kong Angel, pwedeng kalagin eh. Ito, hindi mo na pwedeng ibalik yung kulugo mo. Hindi mo na mababalik. Pero yung kapon na ibabalik pa. Ibabalik. Pagka talagang sobrang tulis na. Mabilisan lang daw, Mother. Kailan ba tayo pwede? Ipunin natin yung mga tao natin dito na may ikuha naman yan eh. Merong check-up na gagawin. May mga eksperto naman silang kasama. Mahirap na. At hindi ba kinuwento ko sa iyo? Tuwan-tuwa si Kuya Romel de la Cruz sa kanilang hindi lang ito sa kanila sa Pilipinas ito. Ang ganda ito pride ng Pilipinas to. At Mother, pero gusto ko lang sabihin, Mother, na hindi isama sa libreng serbisyo na ibibigay sa atin ng Amazing Touch. RCC pala. Amazing Touch. Yung pagtanggal ng genital warts. Medyo matrabaho daw yun. Meron talagang gano'n. Meron. Yung genital warts, Mother, marami. Ano ba ibig sabihin ng genital warts? Kulugo sa
Ganon? Oo. Sa ari. Kulugo sa ari. Oo, kung pala yan. Na lalaki. Lalaki lang ba meron yan? Hindi, babae. Babae. Babae, kumbatsero. Alangan ng mga madali, medyo sensitibong mga bagay yan. Oo. Ito, may nagtatype. Meron ako Oo, niyan. tingnan mo. Meron ako niyan. Oh, yeah. Wag mong gugupitin, mother. Nako. Wag mong gugupitin. Madugo Oo, yan. saka delikado. Ito, sa mga nakikinig ko, hindi ito usapang kalokohan. No? Totoo ito, yung kulugo, yung warts. Pero medyo mas sensitive, yung kapag genital warts, kumbatsero. Medyo na yun. Delikado. Kailangan yun kaagad. Matanggal kagad. Kasi kapag ka po lumaganap yan, meron daw pong nangyari. Ayoko na nga ikwento. Hayaan na natin si Kuya Romel lang magkwento. Sige, ikaw na nga. Jerry Labasan, magandang morning. Kay Kabet. Magandang umaga rin pala sa mga nanonood sa atin sa lalawigan ng Quezon. Ayan ha, kumusta ba yung kalsada nyo kahit dyan? Kahit paano daw ay gumiginaginawa na, kaya lang hirap daw tumatag ng kalsada nung ginagawang portion, kumbatsero, sapagkat umuulan. Yun talaga, ano? Oo, nihinto lang daw sandali ulan. Tambakan mo yan ngayon, sandali lang. Kailangan talaga ng yan. Kumbatsero, dahil sa pangungulit din ng mga taga Quezon at siyempre sa atin na ring pakikisuyo sa DPWH, umaksyon ngayon si DPWH Secretary Manny Bonoan at pakonti-konti nakakahanap daw ng pondong magagamit para sa pagkumpuni ng Maharlika Highway sa Quezon. Ayan, very good. Eto, mamingay na tayo ng pera dyan sa Barangay Don Galo, Parañaque. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. 7:01 ang ating oras. Sherwin Alfaro, go! Yan, good morning, Gagawin ka, Jerry, dito nga sa Don Galo sa Parañaque. May malakasan na nakatutok sa 2x2. Tayo, pakita mo nga yung TV mo. Inulog kasi yung TV niya doon sa loob. Saka DCRH, saka 2x2. Remigio Magon siya po. Tatay Remigio. Asan? Pagkulan natin bahay. Ayun, tinan mo na. Parang maze, parang maze yung bahay, Sherwin, na nagpaliko-liko ka. May paliko, paakyat, may hagdan, and floor. Ayun na. Ano ba yan? Cable ba yan? Cable ba yan? Internet. YouTube. Gamit. At palagi ko nakatulong sa DCRH. Lagi pa ako nanonood tuwing umaga po sa DCRH po. Laging nanonood ng 2x2 tuwing umaga dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po sa bibigay nyo ayuda sa dahil malaking po. Ayuda. Maraming salamat din sa iyo dahil 1,000 pesos plus meron pa DCRH grocery para sa tatay. Ano makakamo? Maraming salamat po sa programa po sa 2x2. Ako, maraming salamat din sa iyo. Taga saan ba talaga ito sila Tatay Remigio, Sherwin? Ano na? Taga saan ba? Sila ba'y taga dyan lang talaga sa Parañaque? O galing probinsya? Ilocano. Aba, naimbag na bigat po. Naimbag na bigat, kada kayo amin. Naimbag na bigat niya, sir. Ayan, tinan mo na. Naimbag na bigat siya amin tayo loko sa Datoya kung live-an. Naka-live-back si DCRH. 2x2. Kanayin kay Agbuya. Nagtingag si 2x2. Ayun. Pagbati sa Ilocos. Sabihin nyo kay Tatay Remigio, sabihin mo sa Ilocano, gising na kayo. Sabihin mo nga sa Ilocano, gising na kayo. Mag-drink kayo. Tama nga pala tayo. No? Ano ba yan nasa labas dyan? Sherwin, ano ba yan nasa labas dyan? Sa labas ng bahay nila, ano ba yan? Labas. Kantin? Sa kusina.
Dyan ang kusina nila sa kalsada. Oo, nandito yung refrigerator, nandito yung mga kaldero. Ito na, ito kalsada, yan. Ito na Oo nga, presko. Ito yung kwarto. Rekta. May problema ka lang, Sherwin. May nag-message sa atin dito, si Mercy Manansala. Nagtatanong, kailan ka ba pupunta ng Jensan? Nako. Jensan? Oo, naiinggit na yung iba nating mga tagapanood at tagapakinig dahil hindi ka daw pupunta ng ibang probinsya. O dapat maikot talaga ang buong Pilipinas dahil para makita natin na these are nationwide. Oo. Makikita na tapapanood. Mukhang parang kinilig ka dun parang kinilig ka. Oo. Mas masarap yun. Hindi na pa nakataon. Matinding yan. Tuna, no? Teka, si Tatay Remigio, dati nang tagapakinig yan, no? Nung lang, ngayon bago-bago lang. Dati pa kayo nakikinig nanonood. Opo, matagal na po. Bata pa ako, noon pa yun kahit nasa Sambuanga pa ako noon na-assign ako na po. Nakikinig na ako sa Seret. Tinan mo na. Sa Sambuanga. Dati po tayo sa trabaho kasi sa prison sa... bumati naman kayo ng magandang umaga sa Sambuanga. Bati nyo naman mga taga Sambuanga sa salita. Buenas dias, contigo. Todo alde na Sambuanga. Ara takiya yun na DCRH. Mabuhay ka mo. Ayun! Agring ka yun! Maraming salamat po. Thank you so much po. Takiya yun na DCRH. Aura. Ayun, Aura. Si Tatay Remigio, marunong mag-Ilocano, marunong mag-Chabacano. Maraming salamat, Tatay Remigio. Thank you. Maraming salamat sa mga nais mo na ng 1,000 pesos sa akin na butong sa Visa 8. Baka na susunod natin winner sa Visa 8. Bagong taon, bagong nakas. March number 6, Sherwin Batal Saro, DZRH. Una sa Pilipinas, una. Nako, merong ibang requesto si Rockney Albino. Pwede rin daw puntahan ng Singapore. Sherwin, mamigay din daw tayo ng salapi sa Singapore. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 12 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos bumanat sa dating administrasyon sa unang araw ng kampanya sa 2025 elections. Pangulong Marcos nagpasalamat sa hari ng Cambodia sa pagbibigay ng pardon sa 13 Pinay surrogate mothers. Mayorya ng mga senador hindi pabor na magkaroon ng special session para sa impeachment kay VP Sara. Tumatakbong gobernador sa Guimaras inaresto sa kasong panggagancho. Naku po. Break up. Nauwi sa pananaksak ng binatilyo sa 14 anyos na girlfriend sa Cebu. Nanay na ibinebenta ang anak online, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Yan ang matindi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world.
Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, matapang na binanatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga senatorial candidates ng oposisyon. Sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ipinagmalaki ng Pangulo na wala sa kanyang kandidato ang may bahid ng dugo dahil sa extrajudicial killing. Tiniyak din itong wala sa mga pambato ng administrasyon ang nagbulsa ng pera ng bayan at nagpanggap na propeta, subalit nang bibiktima naman ng mga bata at kababaihan. Wala rin anya sa kanyang mga kandidato ang pumapalakpak habang binobomba ng tubig at inaabuso ng China ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Ayun, tindi ng banat ng Pangulo, ano? Pero kung titingnan ho natin itong latest survey, itong Okta Research, yung 12 kandidato ng administrasyon, pasok sa 1 to 16. Sa pasok do sa unang 16 na pangalan. Na sa survey ng Okta Research. Ayan, hanggang doon sa may guhit na yon, na pula. Di pinapakita ho natin sa RH television. Ibig sabihin, kung ang pag-uusapan ng mga survey, abay, maganda performance ng mga pambato ng administrasyon. Pero 12 sila iboboto, baka 16 iboto nyo, ha? 12 lang. Malamig po ang mga senador sa mungkahi na magkaroon ng special session para matalakay ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito sa gitna ng panawagang simula na ng Senado ang impeachment trial. Paliwanag ni Ejercito, hindi niya masisisi ang kapwa senador, mga senador dahil kalahati sa kanila ay abala na sa pangangampanya. Para sa mambabatas, tama lang din na hindi madaliin ang pagsasagawa ng impeachment trial dahil magiging problema pa kung paano sila makukumpleto habang ongoing ang campaign period. Alas 7:12 ang ating oras. Dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dito naman ang apela ni Iloilo Representative Lawrence Defensor matapos sabihin ni Senate President Chis Escudero na wala sa saligang batas ang pagpapatawag ng special session para sa pagsasagawa ng impeachment trial. Bukod dito, nais ni Escudero na ikasa ang impeachment matapos ang SONA ni BBM. Paliwanag naman ni Congressman Defensor, walang nakasaad sa konstitusyon na nagsasabing magsisimula lamang ang impeachment trial kapag nag-convene ang sesyon ng Kongreso. Punto pa nito, hindi rin pinagbabawalan sa saligang batas na simulan agad ang impeachment trial kahit na sa panahon ng recess ng Kongreso. Hindi rin anya hadlang ang legislative calendar para sa 19th Congress para masagot ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas.
Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Cambodia na si King Norodom Sihamoni patapos magbigay ng royal pardon sa 13 Pinay surrogate mothers na nahatulan sa kanilang bansa. Ipinaabot ng presidente ang pasasalamat kasunod ng pagbisita sa Malacanang ni Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borbor Hunmanet. Ayon kay PBBM, ligtas na nakauwi ang 13 Pinay dahil sa maayos na pangangalaga at pangangasiwa ng Cambodian government sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang 13 Pinay ay pawang biktima ng sindikato na nagpapadala ng mga Pilipino abroad upang maging surrogate kapalit ng malaking halaga. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang kandidatong gobernador sa Guimaras dahil sa kasong swindling o panggagancho. Hinuli ng otoridad ang aspiranteng si Maggie Cacho, 65 anyos at kanyang katiwala sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Sabang, Bayan ng Sibunag. Inaresto rin ang kapulisan ng 2 security detail ng politiko dahil sa paglabag sa election gun ban. Miyembro ng Philippine Coast Guard ang mga aide kung saan ay isa ang apprentice seaman habang isa naman ang seaman second class. Sa initial report ng police, hinuli si Cacho ng tanggapin ang 400,000 pesos na halaga ng perang donasyon umano sa eleksyon. Kabilang sa mga nakumpiska ay sa operasyon ay 2 unit ng kalibre 45 baril at mga bala. Alas 7:15 na ng umaga, nauwi sa isang marahas na insidente ang sanay isa lang hiwalayan ng magkasintahang high school students sa Barangay Mabolos, Cebu. Ito yung makaraang saksaki ng 18 anyos na boyfriend ang kanyang 14 anyos na kasintahan na nakitang duguan habang gumagapang mula sa CR ng kanilang paaralan. Nagtamo ng saksak sa leeg at binti ang dalagita pero nagawa pa nitong makatakas at makahingi ng tulong sa mga dumadaang teacher. Hindi naabutan ng mga pulis ang suspect sa eskwelahan pero kalaunan ay nadakip din ito sa tulong ng kanyang mga magulang. Giit ng suspect, nadala lang siya ng emosyon at hindi niya kaya na iwan siya ng girlfriend na kanyang nakasama sa loob ng 4 na buwan. Oy, makinig kayong mabuti dito, lalo na yung mga bata dyan na bata pa may boyfriend, may girlfriend na ha. 14 anyos yung babae. 14 anyos yung babae, 18 yung lalaki. Meron ako kasing kilala kong batsero, nung nakipag-break sa kanya yung girlfriend niya, bata pa to, 14 anyos. Nako, walang humpay sa iyak. Sabi ko baka kung ano gawin. Yung lalaki pa, yung lalaki pa, iyak na iyak, hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kayang makipaghiwalay sa girlfriend. 14 anyos to ha. 14 anyos lang. Pambirang patiso. Baka akala nyo hindi pa kayo makakakita ng iba. Naalala ko na yung sumpaan na ganyan. Hindi ko kayang mabuhay pag wala ka. Pag talikod, may bagong boyfriend. Ay, nako mga bata. Bata pa ha. Alas 7:17 ang ating oras. Pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong ng Quezon City Regional Trial Court ang isang nanay na nagbebenta ng mga malalaswang larawan at video ng sariling anak online. Nagugat ang kaso mula sa isang report mula sa FBI hinggil sa mga Filipino facilitators ng online sexual abuse and exploitation. Agarang inaksyonan ng Philippine National Police ang ulat at nagkasa ng entrapment operation. Dito nagpanggap ang mga otoridad na customer at nag-send naman ang nanay ng bata ng mga pribadong larawan nito kapalit ng pera. Sa operasyon na aresto ang ina kasama ang kanyang mister na lumalabas na siyang may-ari ng GCash account na pinadadalhan ng perang bayad kapalit ng malalaswang larawan ng bata. Napawalang sala naman ang mister nito dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Hindi naman tinukoy sa ulat kung ilang taon ang mga batang biktima. Target ng pamunuan ng MRT Line 3 o MRT3 na mapataas na hanggang 33% ang kapasidad ng tren sa Hunyo. Ito'y oras na matapos ang Pocket Rock Extension at ang North Avenue Turnback Facility. Paliwanag po ni MRT3 General Manager Oscar Bongon, oras kasing matapos ang nasabing proyekto, 4 na car train na ang tatakbo mula sa kasalukuyang 3 tren sa bawat biyahe. Ibig sabihin, tataas daw po ng mahigit 30%
ang capacity ng MRT-3. Objective po nito, kasi po currently we are operating Chairman Don Artes, no? Na dadami yung pwedeng sumakay sa MRT. Oo. Kaya tinitingnan nila na kapag madami na pwedeng sumakay sa MRT, alisin na yung, busway. Pero tinitingnan ko kahapon yung EDSA busway, kung batsero, nasa EDSA ako kahapon. Sabi ko, ang ginhawa nito sa mga commuter. Tsaka ang daming talagang pasahero. Kakasya ba yun sa dagdag na bagon? Oo, kaya pag tiningnan, siguro ang maganda diyan, tingnan mabuti kung ilan talaga yung nakakasakay sa commuter sa EDSA busway. Sa EDSA busway. Tapos kwentahin kung ilan yung 33% na to. Kung ilan ang kakasya doon sa dagdag nila na ano. At saka bukod pa doon, saan nila dadaling ngayon yung mga bus na bumibiyahe dyan sa EDSA? EDSA busway. Sa ibang lugar, pabibiyahin sa ibang lugar. Saan nila pabibiyahin? Hindi, may sinasabi yata yung mama doon sa ano. Meron ba? Sige, Mr. Bongon, come in. Objective po nito, kasi po currently we are operating 3-car trains. So pag matapos po ang proyektong ito, the infrastructure can now accommodate a 4-car train. So meaning, from 3-car to 4-car train in each street, you would be able to increase the capacity by 33%. Sinabi nga niya yung sinabi ko. Yun nga yun. At kaya nga, yung 33% ba na yun, kaya na nun yung mga sakay nga ng ano. Ayan. Pwede naman siguro wag na muna alisin. Pagsabayin na. Di makikita nyo, mas maluwag. At makikita natin talaga na ang priority talaga sa atin commuters. Eto pa kung batsero. Pagka po maraming capacity ang tren, nadagdagan ng capacity ng tren, baka yung dumadaang private motorist sa EDSA, yun ang mabawasan. Hindi yung sumasakay sa busway. Ayun. Kasi kaya naman sumasakay ng sariling sasakyan, yung mga private motorist. Kasi nga, hindi convenient ang public transportation natin. Eksakto, kumbatsero. Hindi katulad sa atin sa Singapore. Prime Minister, sumasakay sa tren. Tingnan nyo na. Mga ministro ng iba-ibang mga departamento, sumasakay sa tren. Mga CEO ng mga kumpanya, sumasakay sa tren. Ganun kami. 7:21 ang ating oras. Illegal campaign materials ng mga national candidates ang katutak pa rin dito sa Pasay at Makati. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, sa tingin namumutik-tik pa rin yung mga illegal campaign material ng mga national candidates sa mga ipinagbabawal na lugar. Ito'y kahit nagsimula na yung Auckland Backlash ng Convention on Election at binigyan ng 72 oras yung mga kandidato at political party bago ang simula ng campaign period na alisin yung lahat ng prohibited election propaganda sa mga pampublikong lugar. Batayan sa Comelec Resolution number 11086 na inisyo noong December ng nagkalipas sa taon. Mula sa Libertad, Buendia Avenue sa Pasay City hanggang sa bahagi ng Yolpuyat sa Makati City, Sangkaterba, yung mga campaign poster sa mga poste ng ilaw at kuryente na ang karamihan mga party list group. Marami rin campaign poster ng local candidate na ayon kay Atty. Alvin Jantugas, ang election officer ng District 2 ng Pasay City, hindi pa rin maaaring baklasin maski doon sa mga ipinagbabawal na lugar. Kahit sa bawal talaga, no? Di ba pwedeng kapag bawal, sa bawal na lugar, tanggalin na rin, di ba? Alisin na rin. Pero Jerry Katini, ang sabi ni Comelec Chairman George Garcia dyan, pwede naman daw yan kumpiskahin ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan kung mapatutunayan na merong paglabag na doon sa kanilang mga tulad ito yung pinapakita mo, Giselle. Yung pinapakita mo. Sino ba yan? May paglabag ito. Ang labo Ang labo nung picture Ang labo niya. Blurred. May paglabag ito. Hindi namin makita kung sino. Hindi mo ngayon maidemanda kung sino yan.
Sasabihin, ang labo mo, Giselle, ang labo mo, Giselle. Yung kopya natin ka, Jerry Katunying, klaro, at hawak pa rin yung mga ganyan, ang sabi ng COMELEC, hahawakan lang nila bilang ebidensya doon sa mga posibleng ikaso sa mga kandidato na mga pasaway ngayong simula na yung campaign period. Bukod dyan sa mga poste ng ilaw at kuryente ka, Jerry Katunying, ilang mga public utility bus din yung naispata natin na meron din mga campaign ng mga national candidate na ayon sa COMELEC, bawal din yan dahil maituturing nga na public property pa rin yung mga bus na yan kahit pa pagmamayari ng pribadong kumpanya o individual. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Samantala, naku, pambihirang patis. Meron daw pong isang lalaki, 2 beses nasagasaan. Nako po. Not once, but twice. Ay, ano kaya nangyari? Diyan daw po yan sa Antipolo. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, patay ang isang lalaking tumatawid sa kalsada. Makaraang masagasaan ng isang SUV at magulungan pa ng kasalubong na truck dito sa lungsod ng Antipolo. Kita sa CCTV ang pagbulagta ng biktima makaraang unang mahit and run na isang puting Innova bago siya magulungan ng sumunod na trailer truck sa kabilang lane. Dead on the spot, itong 25 anyos na biktimang residente ng Sitio Sumilang sa Barangay San Jose at kapag-alamang bumili lamang ng pandesal na mangyari ang aksidente. Agad namang sumuko ang driver ng truck na dahil hindi niya nakita ang nasagasaan habang patuloy pang pinutugis itong sangkot na Innova. Sa palayan ng DZRH News, sinabi ng Antipolo City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, tuloy ang kanilang backtracking ngayong araw upang mahagip ang plaka ng wanted na sasakyan. Pinakawala naman itong truck driver matapos maka-areglo at makausap ng pamilya ng biktima. Pakinggan natin si Colonel Manungdo. Parang it's a freak accident. Tanggap naman po ng pamilya. So, I believe na na-range po sila kaya na-release na natin yung truck driver. Pero we are in search, no? We are in search for the driver po ng Innova. Ang tinig ng hepe ng Antipolo City Police. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito mo! Sino itong magandang aktres na, naku, super selosa? Hindi raw mapigil ang sarili. Tinatalakan ang kanyang aktor na boyfriend sa harap ng maraming tao. Kapag nagseselos. Hindi mo napakita sa akin ni Kuya Boy Fabian. Ito daw ba yan? Andiyan ba? Andiyan. Alam na niya kagad. Parang nauna. Ito, pinadala niya sa akin kahapon eh. Ayan o. Parang ito nga. Kuya Boy Fabian, parang ito nga. Ay, teka. Bago tayo magpalatastas, nasa linya na natin si Chairman. Ay, ano ba yun? Ayan. Ayan na si Chairman. Habang tumitira lang nga. Labamba. Mr. Chairman, si COMELEC Chairman George Garcia, nasa linya natin. Mr. Chairman, magandang morning. Magandang morning po, Captain Ying, Ka Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Si Chairman George Garcia, parang balita eh. Ano yun? Hindi natutulog ang balita. Talaga. Nakakapagpahinga pa ba kayo, Chairman? Ano na po, pikit na lang. Pikit na lang. Naku, talagang sobrang sipag. Pero, kumusta ang monitoring ninyo dito sa mga unang araw ng kampanya? Tama po kayo, Katunying, Ka Jerry, at tuloy-tulilada po talaga ng mga campaign materials illegally posted o illegal campaign materials ang ating pong nasamsam kahapon at pinagbabaklas. Sa buong Pilipinas po yung ginawa natin at itong sa mga susunod na araw po, Katunying, Ka Jerry, hindi na po kami magbabaklas. Papahirapan pa namin yung sarili namin eh. Kaya nga na po ang magbabaklas niya yung mga kandidato. Amin po silang bibigyan ng notice to remove and they have to remove yung mga campaign materials 3 araw makatapos matanggap.
yung ating pong mga notices sa kanila. Mabutit sinabi nyo yan, Chairman, dahil nung isang araw, tinatanong ko dito si Kumbatsero kung yan na lang ba ang atupagin ng COMELEC habang panahon. Wala naman ako maisagot. Ako ba naman ang tinanong? Magtanggal ng mga bawal na yan, lalo na yung mga bawal. Ito, Chairman, may mga bawal talaga, pero ang tinatanggal lang ay yung national candidates. Yung sa local, kahit sa bawal, pinababayaan. Hindi ko pa pwedeng tanggalin na rin yun. Sabay na. Kahapon nga po, Jerry, ako medyo sumasama ang aking kalooban dahil habang nagbabaklas ako, nagtatanggal yung pagkadidikit ba talaga na mga pagdikit na ginamit nila. Siyempre, hindi ko po mahawakan matanggal yung local candidates or local aspirants sapagkat hindi pa po kasi sila kandidato sa kasalukuyan at technically, wala pa po kaming jurisdiction sa kanila. At kung ang meron pong jurisdiction sa kasalukuyan yung mga local government units, kaya po yung katulad ng Quezon City, sila po ay kaagad na nagbabaklas kahit po local nung candidates or aspirants, mga 2 linggo na nakalilipas. So sana po yung mga local government units, nasa inyo pong kapangyarihan yan sa pagpapatupad ng ating pong mga ordinansa. Ayun pala. Sana may ordinansa. Lalo na yung kalaban. Tatanggalin mo yung kalaban. Di ba? Pero yung sa'yo, huwag mo tatanggalin. Tatanggalin. Hindi pa naman eleksyon. Pero ang isa rin po talaga na medyo siyempre, nagiging limitasyon ng ating po mga pagtatanggal ay private property. Ayan, kasi pagka nasa pribadong mga yan, hindi po namin pwedeng tanggalin sapagkat sabi po ng Court Suprema sa kaso ng Diocese of Bacolod versus Suple, ito po dapat pinagalang COMELEC dahil ito po parte ng tinatawag na freedom of expression and freedom of speech. So kapag ng property. Sa private property, Chairman, ay walang batas. Ibig sabihin kahit ubod ng laki, kahit anong panahon, kahit anong oras, hindi pwedeng pakialaman ng COMELEC. Yes po, parang lumalabas po ganoon kasi nga desisyon na akin po nabanggit, sabi ng Suprema, the bigger the better. Kasi nga po yun ang part ng pag-express sentimiento ng mismo may-ari ng bahay o property. Bagamat hindi natin alam anong usapan tungkol doon sa kung bakit nagagamit yung pribadong ari-arian mismo ng mga kandidato. So yan po ay again we will have to respect yan po yung decisions po ng Korte Suprema. Opo. Yan, so, alam natin naman na kumikita yung iba dyan at tulad ng mga billboard pinagkakakitaan yan dahil sa ganun nga po ang naging decision ng Supreme Court kailangang masunod. Pero ang tanong ko, Chairman, is sa social media. Ito, ganun din po ba ang magiging treatment ng COMELEC kung paano ito ipinatutupad sa traditional na campaigning kapag ang pag-uusapan na natin yung bayarin, singilan at bilangan ng oras sa social media? Una po, para lang po background check para sa ating mga kababayan at informasyon po nila. Alam niyo po, ang pagka po kasi radyo ay 180 minutes per station. Pwede po sa isang kandidatong nasyonal. Opo. Pag po television ay 120 minutes ang kandidato sa nasyonal per station din po. Sa social media po, wala po tayong regulasyon o wala po tayong limitasyon sapagkat wala po tayong batas patungkol sa social media Philippines. In fact, doon po sa Fair Elections Act, yung Republic Act 9006, wala rin pong minention doon tungkol sa limitasyon sa oras o minuto na pwede pong lumabas ang mismong isang kandidato o partido politikal o party list. Kaya po parang lumalabas only. In fact, po namin pwedeng mapakialaman yung pong hindi natin pwedeng mapakialaman po yung pong mga content, yung pong mga social media post ng mga kandidato dahil maaari lumabag po tayo sa freedom of expression and freedom of speech. Pero kung yan po ay disinformation, misinformation at fake news, kaagad po namin yung ipatatanggal, ipatitake down sa mga platform na meron naman po kaming usapan. So again, medyo malaya po at malawak ang social media. Kaya malamang-lamang po itong kampanya na ito. Talagang social media ang magiging punot dulo ng kampanya ng mga kandidato. Buti kinlaro nyo yan, ano? Ako pa naman feeling ko kasi yung digital show natin, Kumbatsero, ay extension ng ating pagiging broadcaster, ano? Kaya nilubayan ko na pag-i-interview sa mga kandidato Nung pala, pwede naman pala, Chairman.
Opo, Katunying, Jerry, ito pa po, kahit sa inyo sa radyo at sa television po ng DCRH at kahit po sa inyo pong podcast sa Katunying, ay wala po tayong limitasyon, wala pong problema sapagkat halimbawa na-interview yung nagkataon ng isang kandidato pero siya'y parte ng balita o siya mismo ang balita o siya mismo dahil sa kanyang katungkulan ay nababalita, yan po'y hindi po i-charge doon sa mismong istasyon, podcast o doon po sa ito po hindi rin matacharge sa kandidato sapagkat ito po yung balita. Ay part ng News and Public Affairs Program ng isa pong istasyon ng radyo o telebisyon. Maraming salamat sa paglilinaw nyo na yun. Mamaya mag-usap tayo kung Chero kung paano hatian natin. Ako nagtanong Ako nagtanong kay Chero. Nalinawan ka dahil sa tanong ko. Mamaya. Sige, hati tayo. So Chairman, wala hong kwentahan, walang bilangan ng oras sa social media, ba't po pinapag-rehistro nyo pa rin yung social media account ng mga kandidato? Tama po yun. Para lang po kahit paano ma-monitor namin yung mga gastusin kung meron man, yung mga boosting na gagawin po ng mga kandidato. Ayan. Dahil remember po, kahit naman po unlimited dyan, pag may gastos, kinakailangan pong ma-report po sa amin. Ayun. At meron po tayong bagong kalatas lamang po ito na kalalabas namin na magkakaroon po kami ng presumption doon sa mga celebrity o social media influencer na sila ay bayad kung sakaling sila ay mag-i-endorse ng mga kandidato. Kasi lagi na lang po ang kadahilanan para makaiwas doon sa pagre-report ay libre, kaibigan, o kaya idol kasi siya, kaya niya ini-endorse. Opo. Ngayon po, iti-presume namin na bayad at dapat makita namin sa SOSE, Statement of Contribution and Expenditure, yung pagre-report ng pangalan ng celebrity o endorser. Hindi po namin habol ang celebrity or endorser dito. Ang habol po namin yung kandidato. Yung gastos niya. Gusto po namin, maging matapat man lang sa paggastos. So ulitin natin, ang sa social media, walang bilangan ng oras, ang bibilangin yung gastos nung kandidato. So kasama na yung gastos niya doon sa influencer, gastos niya doon sa boosting. Binabanggit niyo yung boosting kanina. Pero yung number of times na ito... Bakit may bayad ba sa influencer? Meron, di ba? Alam nyo, pagka mag-boost kayo, gagamit kayo ng credit card, mga 15,000 pesos yata bawat isang boost. Hindi po, yung influencer, halimbawa, kaya ganoon ang tanong ko, Chairman, ako babalikan ko lang sample ko, nag-i-interview kami, hindi na kami naniningil eh. Hindi po kayo influencer, Katunying. Kayo po isang journalist at isang komentarista, kaya po hindi po kayo i-presume. Buti ginarin. Pero meron talaga mga influencer na naniningil, Chairman. At saka nag-i-endorse, at saka po officially nag-i-endorse. Hindi po porket na-interview lang dahil parte ng inyong pong trabaho, ay nag-i-endorse po kayo, hindi po ganon. At yan po yung gusto natin liwanayin, pero yung talagang directly nag-i-endorse, kasi libita po, sinasabi libre. So nakakaiwas pa rin po yung mismo celebrity or influencer yung pagbabayad ng income tax. Dahil lang po doon sa sasabihin na libre at yun namang kandidato ay namang i-report din kung magkano ang binayad sa mismong influencer or celebrity. Yun. So pero doon sa number of post niya, halimbawa in-endorse siya, binayaran siya ng one time, pero sa number of posting niya mula ngayon hanggang sa eleksyon, hindi na bibilangin ho yun ng COMELEC. Hindi po yung bibilangin. At wala rin pong kinakailangan yung mismo mag-i-interview na mismong parang pinaggastusan o yung mismong binayad sapagkat wala na pong bayad o gastos doon. Ayos. Naku, maraming salamat po sa clarification nyo, Mr. Chairman, pati nga po yung ating interview dito na bakit ikaw dito sa DCRH. Tuloy-tuloy lang namin gagawin. Pwede ho yun, Chairman. Pwede po yan. So, Jerry, so divided by 3 na, hindi na divided by 2. Kasama na kayo sa kwentahan. Lagaw mo na. Yun, hindi. Sumali pa sa dividendo. Lumituloy dividendo. So, hindi ho mababawas sa oras nung kandidato yung pag-guest sa katulad na shows dito sa DCRH. Hindi po dahil po yan part ng Public Affairs Program ng mismong istasyon at hindi naman po yan ang purpose niya na i-promote yung kandidatura ng isang tao kung hindi
alamin ano ang posisyon ng kandidato sa isang issue o kaya po kung ano talaga ang kanyang pinanggalingan, pinagmulan at anong plano niya kung siya ay mananalo. Chairman, may last phone-in question lang po dito. Labas sa pinag-uusapan natin, yung po bang na-disqualify ninyo na dating gobernador ng Aurora, former Governor Noveras, pwede po bang tumakbo? Alam ko po kasi parang hindi yata file yan ng kandidatura kung hindi po tayo nagkakamali. Kung sakasakali po ngayon ay haharap po siya sa kasong kriminal, election offense, sapagkat yung kwalifikasyon ay makakita po yan po yung kakatakil na kami po ay nasustain po hindi kasama rin po yung kasong kriminal in relation doon sa ground na naging disqualification niya. Oo. In other words, yung pong ginawa kasi nila, ang kaso niya ay ginamit yung pasilidad ng probinsya sa pagpapaimprenta ng kanilang mga campaign materials. Ganun po yata yun no? Chairman? Opo, tama po. Tama po. At ganito po, napakaganda po kasi nung issue binato nyo, Katunying. Legal issue po yan, ayaw kong sagutin kasi baka maya-maya biglang may mag-file ng kasong disqualification. Ang tanong po dyan, yung bang naging ground ng disqualification nung nakaraang termino ay pwedeng ma-extend na ground ng disqualification dito sa pangalawang termino na hindi kasama doon sa unang termino. So, legal issue na maaaring ma-resolve din kung sakali may magpapile ng kaso. Pero ano stand nyo doon? Ayaw po muna natin sabihin, Katunying, Jerry, para naman po hindi tayo ma-inhibit muna doon sa mismong magiging disposition po. Yes, sir. Mayroong pong kaso. Okay, maraming salamat po, Mr. Chairman. Pwede na po kayo matulog. Salamat po, Katunying, Jerry, divided 3. Ayan. 3x3 na to. Comelec Chairman George Garcia. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cancer Center ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by AC na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na pong binuksan ang nasabing photo contest nitong 1 ng Pebrero o hudyat na maaari na magsumite ng entry sa mga interesadong lumahok. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest na ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pa-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Maaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone category. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at tatanggapin po ang mga entries hanggang July 31, 2025 lamang. Para po sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa website ng PAGCOR. Ay, Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Hoy, Kanilda season, Kuya Ed season ng Bohol. Abay, buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, may bago ha. Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Subukan po ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Ay gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya na buboost po nito ang performance na makina at fuel economy. Na-save ko yan eh. Syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Ayan. Ito ba yan? May power tailgate na rin ang Tiggo 7 Pro Hybrid. Sa halagang 1,110,000 pesos ay magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa premium preserve warranty package sa sasakyang ito para sa worry
worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trips. Subukan na at i-test drive mo na ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ng Cherry dealership na malapit sa inyo. Yehey! Yo! Pangunahing balita sa showbiz. Oy, binabati po ni Mayor Japet Inton ng happy birthday si RD Dong Tolentino, Rosalder Tolentino. RD Rosalder Tolentino, happy birthday. At si Engineer Tony Nanggel ay nangungumbida po para sa kanyang karawan sa Biyernes 14. Okay, mawawala. Ito raw po'y gaganapin Kaselo Lagmay. Huwag kayong mawawala dito sa birthday ni Engineer Tony Nanggel. Ito raw po'y gaganapin sa wag mo sasabihin. Sa Talavera. Basta sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Si Mayor Raycat ng Kapas Tarlac nanguhumbida rin na birthday niya ngayon. Happy birthday Mayor Raycat. Si Romy Gonzales, RH41, happy birthday. At kay Merlaison, happy birthday. Eto na, sino ba itong magandang actress na ito na super silosa raw? Talagang kung talakan ang kanyang actor BF na sabi ni Morley kung gumanap pa raw barako itong boyfriend sa mga palabas niya, kung talakan na lang ganun na lang sa harap ng maraming tao. Grabe. Sino ba yan? Atid mo nga sa amin. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, nakakaloka yung super mega nakababaliw ang ugali nitong magandang actress na kung saan kahit sa harap ng mga barkada, kaibigan, kapag siya ay naiimbyer na tinatalakan niya ang kanyang boyfriend, lalo pat kapag siya ay nagsiselos na. Naku naman, ang selos talaga. Masyadong selosa. Mukha bang selosa talaga sa itsura yung bubaing yan? Sobra pagkaselosa. Kung matatandaan ninyo, na i-report na rin natin dito na kung saan one time ay kinangkanyang sagasaan ng kanyang boyfriend. What? Oo. Talaga? Oo. Dahil ang kanyang boyfriend ay nalilink noon sa isang maputing actress. What? Pero parang napakabait nung boyfriend yan di ba? Napakabait. Napakabait. Na kapag action star o pagka mga pulis. At reporter. Parang bigla ako natigil. Parang pinutol mo pinutol mo yung kwento At mga angkors. Pag narinig mo dyan si malapit na mag-birthday Engineer Tony Nanggel, sasabihin niya magbo-boyfriend ka ng gwapo. Tapos ganyan ka. Pakasilosa mo. Di ba? Pero alam niyo, karamihan sa mga matitigas na lalaki, yun ang madalas ma-under ng kanilang mga jowa. Kasi alam mo kung bakit? Bakit? Sobra silang mapagmahal. Yun. So yung bang pagmamahal yung sobrang pagmamahal, masama ba yun? Naman! Pangkain mo sagasaan yung boyfriend mo. Ay, naku, grabe yun. Baka naman kunyarian lang. Baka naman part ng pelikula yun. Baka naman eksena sa pelikula yun. Hindi part ng pelikula yun. Kasi nagselos nga siya doon sa isang maputing actress na may kapatid ding magaling na actress. Totoo naman ba? Baka naman kasi may mga lalaking habulin. Nagkasama kasi sa isang pelikula. Serye. Itong actress na itong jowa niya. Baka naman no pansin naman kay aktor yan Parang ewan ko lang sa totoo lang Kataming at ka Jerry, medyo may pagkamaldita talaga itong actress na ito. May pagkamaldita. Yan ba yung sa presscon may nagtanong, sinagot niya ng siya ba yun? Hindi, yun ba yung answer, yung oo na yun doon sa tanong mo?
dahil alam na sila. Wala talagang kakawala talaga sa inyo. Oo. Muntik na mabilao kasi John Lalin eh. Hindi, pero tingin ko tama naman yung sagot niya kay John Lalin na yun. Ako para sa akin kasi siyempre kuha na niya yun eh. May kinalaman na sa integrity niya yun eh. Well, yun na lang ang nasabi ko, Welo, parang tukoy na dahil... Sino? Clue! Diyos ko, magkukulo pa na! So mali, ikaw para sa'yo, ikaw Morley, mali sa'yo yung ganon. Hindi talaga dapat na super selosang ganyan. Oo, dapat hindi masyadong selosa. Hindi ka ba selosa? Hindi ako selosa eh. Kung yung jowa mo may kumakalantaran. Ay, nako, ang jowa ko ang seloso. Lalo na kapag ka kensenas at katapusan. Mario Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Hindi na nga pala kailangan ng clue. Alam na ng lahat. Huling-huli. Sumasagot Mga sumasagot. Yung misis ni Kuya Boy Imperio, alam na niya. Alam. Pagka na mali ka pa dyan, mali. Ewan ko na lang sa'yo. 7:56 ang ating oras. This time check is Jerry Baja. 2 por 2. Oy, good morning kay ating Grace Ansano. Binabati lang niya si Tata Benigno Bining Palapal ng Zaragoza, Nueva Ecija. Ang bigas daw doon ay siguradong masarap. Maniwala kami dyan. Kung masarap ba bigas dyan? Talaga? Wala. Good morning. Hindi namin natitikman yan. Pero kami maniniwala. Ang mga bagong ani ngayon, masarap talaga dyan sa Nueva Ecija. Lalo yung mahahaba butel. Kuya Jerry Espidelion, Ate Sally sa Nueva Vizcaya. Magandang morning kay Kuya Joel Sarignaya sa Imus. Good morning! Oy, Big Lima, nahulaan mo ba? Ikaw na lang yata hindi nakahula. Yung mga taga-Intercon na diagnostics. Papasyalan namin kayo dyan. Si Doc Alma. Doc Alma Lau at kay Ate Bergie. Ayan. Si Hilda. Ayan. Mr. Jalom Tang, maganda morning. Si Ate Hilda pala. Baka magtampo si Ate Hilda. Maganda morning. At doon po naman sa mga nagsasabing, ano ba naman tong si Presidente? Kala ko ba pakikipagkaisa ang gusto niya? Bakit siya banat ng banat ngayon? Sabi siguro ni Presidente, hindi ko na kayo maintindihan. Saan ba ako lulugar? Pagka hindi ako nagsasalita, pag hindi ako matapang, sasabihin nyo, weak ako. Sasabihin nyo, sobra akong bait. Ngayon bumabanat ako. Sasabihin nyo, ba't ka naman nakikipag-awan? Ba't naman ganyan? Wala naman ganyan. Sobra naman yan. Sala sa init, sala sa lamig. Basta Mr. President, kung alam nyo, kung ano alam nyo nga tama, gawin ninyo. Pero nanindigan kami ni Kumbachero dito na dapat gamitan nyo ng kamay na bakal ang mga abusado, mapagsamantala sa ating pamahalaan at pati na rin po, lalo na sa pribadong sektor na may kinalaman po sa presyuhan ng ating mga pagkain. Ayan, ipakita natin, iparamdam nating merong gobyerno. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, more! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling